Ang lamig ng hangin tuwing 3:00 ng madaling araw ay hindi kailanman naging ganito kasakit. Ang tahimik na paligid sa loob ng malaki at marangyang kwarto na sana ay ang pinakaligtas na lugar para kay Elena ay biglang nawasak. Isang malakas na kalabok ng pinto at isang umuugong na sigaw ng galit ang bumasak sa katahimikan. Nagising si Elena, nagulat ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis, tila ba gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Kilalang-kilala niya ang tunog na iyon. Ito ang tunog ng pag-uwi ni Anton, ang kanyang asawa, mula sa magdamag na pag-inom. Amoy na amoy ang matapang na singaw ngang alak sa kanyang hininga, kasabay ngang init ng ulo na napakadaling magliyap. Bago pa man makakilos si Elena, bago pa man siya makabangon at makalayo, isang malupit at marahas na kamay ang mahigpit na sumakal sa kanyang pulso. Ang kanyang maliit na katawan ay marahas na hinila mula sa malambot at malapat nilang kama. Bumagsak siya sa malamig na sahig na gawa sa kahoy, lumikha ng isang nakakakilabot na kalabo. Guhit ng sakit ang gumapang mula sa kanyang likod hanggang sa kanyang ulo, ngunit ang takot ang mas nangibabaw. Nakatayo si Anton sa kanyang harapan, ang anino nito ay malaki at nakbabanta sa ilalim ng malamlam na ilaw ng para. Ang kanyang nga mata ay mapula at nanlilisik. Gumising ka, walang kwentang babae, palamunin, sigaw ni Anton sa isang paos at nakakasukang boses. Ito ang mga paborito niyang salita upang durugin ang pagkatao ni Elena. Sinubukan ni Elena na gumapang paatras, ang mga luha ay umaagos na sa kanyang nga pisngi. Hindi lang ito dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa isang malalim na kawalan ng pag-asa na nanuot na sa kanyang nga buto. Hindi ito ang unang pagkakataon, ngunit sa bawat oras na nangyayari, ito ang takot ay parang bago at palaging mas malala. Sa pagkakataong ito, hindi siya binigyan ni Anton ni pagkakataong makatakas. Sinipa ni Anton ng malakas ang binti ni Elena, dahilan upang mapahiga siyang muli sa sahig. Nakatayo sa may pintuan ang isa pang figura. Ito ay si Doña Carmen, ang biyenan ni Elena na sana ay siyang magtatanggol sa kanya. Sa halip nano lamang ito tuwang-tuwa sa bawat segundong paghihirap ni Elena na parang nanonood ngang isang nakakatawang palabas sa telebisyon. Walang bakas ang takot o awa sa kanyang mukha. Sa halip mayroon siyang nakakadiring ngitingang pang-iinsulto. Isang tuyo at mababang tawa ang lumabas mula sa kanyang lalamunan, isang tawa na mas matalim pang sumaksak sa puso ni Elena kaysa sa anumang pisikal na pananakit. Iyan ang nararapat sa iyo, Elena. Panahon na para turuan kang leksyon ng anak ko, bulong ni Carmen. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa kaguluhan. Si Anton na mas lalo pang ginatungan ng suporta ng kanyang ina ay napakawala ng isang malakas na sampal. Tumama ito ng buong lakas sa mukha ni Elena. Pumaling ang kanyang ulo sa sobrang lakas ng sampal. Agad niyang nalasahan ang pait at kalawang ng sariling dugo sa kanyang bibig. Pumutok ang labi ni Elena. Tumulo ang sariwang dugo sa sahig at namansahan ng pula ang puting alpombra. Nakaramdam si Elena ng matinding pakahilo. Nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Ngunit sumisigaw ang kanyang isipan na kailangan niyang lumaban upang mabuhay. Naalala niya ang lahat ng kanyang isinakripisyo. Naalala niya kung paano niya pinalago ang kanyang maliit na negosyo sa pagkater hanggang sa maging isang sikat na chain ng mamahaling restaurant. Ginawa niya ang lahat ng iyon para mabili at mabayaran ang malaking mansyong ito sa isang eksklusibong subdibisyon sa Alabang. Isang mansyon na sa kasamaang palad ay naging sarili niyang kulungan at torture chamber. Walang kaalam-alam sina Anton at Doña Carmen sa katotohanan dahil palagi niya itong inililihim.
Tiwala silang isang ordinaryong may bahay lamang si Elena. Inakala nilang ang marangyang buhay na tinatamasa nila ay galing sa trabaho ni Anton sa korporasyon. Isang trabahong sa totolang ay isa lamang mid-level na posisyon at isang malaking ilusyon. Ang isipin na hindi man lang pinahalagahan ang kanyang mga sakripisyo ay nakbigay kay Elena ng huling selyo ng lakas. Gamit ang natitirang lakas itinula ni Elena ang binti ni Anton palayo sa kanyang katawan. Gumapang siya papunta sa maliit na mesa sa tabing kama. Nakuha niya ang kanyang cellphone. Napansin ni Anton ang kanyang ginawa at marahas siyang sinabunutan. Kinalatkat siya pabalik sa gitnang kwarto. Gusto mong tumawa ng pulis, sige tawagan mo, walang maniniwala sa isang babaeng katulad mo. Sino? Basta akala mo ang paniniwalaan nila, Elena, pang-aasar ni Anton. Ngunit may bahagyang bakas ng kaba sa kanyang boses. Habang nagpupumiglas at tinitis ang matinding sakit sa kanyang anit. Nakagawa ang paraan si Elena. Kahit hindi nakatingin sa screen, nakapagpadala siya ng isang emergency mensahe kay Attorney Roberto. Siya ang kanyang pinakakatiwalaang abogado. Pagkatapos, ay mabilis niyang isiniksik ang cellphone sa malalim na bulsang kanyang punit na pajama. Nang makita ni Doña Carmen na nawawalan na sila ng kontrol sa sitwasyon, lumapit siya. Anton, tama na iyan, huwag mong patayin iyan, baka tayo pa ang makasuhan at makaproblema sa batas, sigaw niya. Hindi siya naalala para kay Elena. Takot lamang siyang makasuhan sila ng patong-patong na krimen. Ang pagtula ni Doña Carmen sa balikat ni Anton ang naging pagkakataon na hinihintay ni Elena. Sa maikling sandali ng kanilang pagkalito, ginamit ni Elena ang pagkataong iyon para makatayo. Kahit na pasuray-suray ang kanyang mahabang at umikot ang kanyang paningin, tumakbo siya. Hindi siya dumaan sa harapang pinto. Sa halip, dumiretso siya sa mga pintong salamin na papunta sa likod ng kanilang hardin. Huli na nang mapagtanto ni na Anton at Doña Carmen na nakatakas na siya. Hulihin niyo siya, huwag niyo siyang palabasin, tili ni Doña Carmen. Tumakbo si Elena ng buong bilis. Binalewala niya ang mga sugat at ang tumutulong dugo. Lumusot siya sa likurang gate na palaging nakakalimutang aylok ng mga hardinero. Dumiretso siya sa madilim at walang taong kalsadangang subdivision. Patisot-tisot siyang naglakad. Ang kanyang muka ay puno ang pasa at bagbok, ang kanyang pajama ay punit-punit. May natuyong dugo sa kanyang malabi at sa gilid ng kanyang mga mata. Muha siyang ligaw na multo sa gitnang gabi. Isang lugar lang ang nasa isip ni Elena, ang barangay hall at presentong pulisya na matatakpuan ilang kilometro mula sa kanilang nayon. Ang bawat hakbang ay isang matinding paghihirap. Ngunit patuloy siyang naglakad. Pinapagana siya ngang makahalong galit at ngang nag-apoy na pagnanasang tapusin ang paghihirap na ito ng minsan at para sa lahat. Matapos maglakad ng halos kalahating oras na may kasamang ilang masasakit na pagbagsak sa semento, nakita rin ni Elena ang asul na ilaw ng presinto. Ang liwanag nito ay parang isang parola ng kaligtasan sa gitna ng karagatan ng kadiliman. Kinalatkat niya ang kanyang bukbok saradong katawan papasok sa lobi ng presinto. Pumasok siya sa mga pinto gamit ang kanyang kahuli-hulihang lakas. Ang pulis na nakaduty sa desk ay agad na nangilabot nang makita si Elena. Nakatayo siya sa may pintuan na may maga at pumutok na labi. Kitang-kita ang pagdurugo at ang pangingitim ng kanyang mata. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng matindi. Nakakadurok ng puso ang kanyang hitsura. Mrs., anong nangyari sa inyo? Kailangan niyo bang ang ambulansya? Tanong nga, pulis na may matinding pag-alala sa boses. Sinubukan ni Elena na magsalita.
Sinubukan niyang ipaliwanag ang kalupitang pinagdaanan niya. Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Naituro lamang niya ang kanyang nanginginig na daliri sa kanyang pumutok na labi at sa mga maitim na pasa sa kanyang mga braso. Ang matinding pakahilo na naramdaman niya mula nang umalis sa bahay ay umabot na sa sukdulan. Umugong ng malakas ang kanyang nga tainga. Nagsimulang umikot ang paligid. 2 salita lamang ang naibulong niya. Ang asawa ko. Bago pa man siya tuluyang bumigay, bumaksak si Elena sa malamig na sahig ng presinto. Tuluyan na siyang nawalan ng malay. Namatay ang lahat ng ilaw sa kanyang paningin. Agad na nakagulo ang mapulis na nakaduty. Tumawag sila ng ambulansya at inabisuhan ang kanilang hepe. Habang walang malay, isinugot si Elena sa pinakamalapit na ospital. Ngunit sa loob ng bulsa ng kanyang punit na pajama nag-vibrate ang kanyang cellphone. Ang emergency na mensahe na ipinadala niya ay natanggap na ni Atty. Roberto. Ang abogadong may hawak ng lahat ng lihim tungkol sa yaman at mga plano ni Elena. Ang abogadong ngayon ay ang nag-iisa niyang susi para sa buong pahihiganti. Samantala sa marangyang mansyon nakaramdam ngang ginhawa sina Anton at Doña Carmen nang wala silang marinig mula kay Elena. Pinunasan nila ang mamansa ng dugo sa sahig ng kwarto. Sinubukan nilang balewalain ang nangyari. Kumbinsido silang nananakot lamang si Elena. Sigurado silang hindi ito maglalakas loob na lumaban sa kanila. Wala silang kamalay-malay na ang dramang inakala nilang tapos na ay simula pa lamang. Simula ngang isang kabuuang pagkasira na malapit nang bumagsak sa kanilang nabuhay. Amoy gamot at tahimik ang recovery room sa ospital. Malayong malayo sa marahas na kaguluhan noong madaling araw. Nakaratay si Elena sa kama ng hihina. Ang kanyang magandang mukha ay may tapal na gasa sa gilid ngo. May maliit na benda rin sa gilid ng kanyang pumutok na labi. Kagigising lamang niya at ang pisikal na kirot ay agad na sinundan ng isang malalim at masakit na sugat sa damdamin. Tahimik na nakaupo sa tabi ng kanyang kama ang isang kalmado ngunit autoritatibong lalaki. Ito ay si Atty. Roberto, ang pinakamagaling na abogado ni Elena. Siya ang nakatanggap ng mensahe sa gitna ng gabi. Nagsalita si Roberto sa isang malumanay ngunit matatak na boses. Ipinaliwanag niya kung paano niya agad inasikaso ang administrasyon ng ospital. Tiniyak niyang makakatanggap si Elena ng pinakamagandang pangangalagang medikal nang tawagan siya ng mapulis. Nakuha na rin niya ang medical legal report at ang mga litrato bilang hindi mapapasubaliang ebidensya. Ang presensya ni Roberto ay isang garantiya na hindi nag-iisa si Elena. Ito ay nagpapatunay na ang kapangyarihang nasa likod niya ay higit na malaki kaysa sa anumang maisip ni na Anton at Doña Carmen. Magpahinga po kayo, Miss Elena. Ginawa ko na ang lahat ng kailangang hakbang. Dokumentado na ang lahat at nasa ligtas na mga kamay ang mga ebidensya, sabi ni Roberto. Ang kanyang boses ay nagbibigay ng kapanatagan. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaang iyon. Biglang bumukas ng malakas ang pintong kwarto. Pumasok sina Anton at Doña Carmen na may mapekang ekspresyon ng pag-aalala. Desperado silang gampanan ang papel ng isang nag-aalalang asawa at isang nababahalang biyenan. Hindi sila pumunta para humingi ng tawad. Pumunta sila para ayusin ang gulo at higit sa lahat para takutin si Elena na iurong ang reklamo sa pulisya. Elena, mahal, anong nangyari sa iyo? Bakit ka nandito? Sigaw ni Anton. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Elena. Ang kanyang muka ay mukhang kapani-paniwala na parang siya ang biktima ng isang malaking hindi pagkakaunawaan. Mabilis na sumunod si Doña Carmen sa kanyang likuran.
Iginala nito ang mga mata sa buong kwarto naghahanap ng paraan para makontrol ang sitwasyon. Napakalaking perwisyo mo talaga. Bakit kailangan mo pang tumakas at gumawa ng ganito kalaking eskandalo? Gusto kong iurong mo ang reklamo sa pulis ngayon din. Problema itong pamilya Elena, kahit nang hihina inipon ni Elena ang lahat ng kanyang lakas. Tiningnan niya, sina Anton at Doña Carmen ng isang malamig at walang emosyong tingin. Wala nang ni isang luha o natitirang takot sa kanyang mata. Ang lakas na nahubog mula sa kanyang sakit ay naging isang malamig na katapangan. Bago pa man siya makapagsalita, tumayo ng tuwid si Roberto sa pagitan ni Elena at nang mag-inang mapanlinlang. Magsilayo kayo agad. Mr. Anton at Mrs. Carmen, sabi ni Roberto. Ang kanyang boses ay mababa at may kasamang matinding babala. Mahigpit na ipinagbabawal ang paglapit ninyo kay Miss Elena. Hawa na namin ang ulat tungkol sa pang-aabuso at ang mga medical legal na ebidensya. Anumang komunikasyon o pakikipag-usap sa aking kliyente ay kailangang dumaan sa akin. Agad na namula sa galit ang mukha ni Doña Carmen. Hindi niya inasahang makakaharap siya ngang isang sikat na abogado. Palagi niyang iniisip na si Elena ay isang inosente at simpleng babae na walang pera at walang koneksyon. At sino ka sa akala mo? Anong klaseng abogadong patay gutom ang nakikialam sa pribadong problema ng aming pamilya? Mataray niyang sagot. Ipinakita niya ang nakasanayang kayabangan na palagi niyang ginagamit upang durugin si Elena. Gumiti lamang ng tipid at kalkulado si Roberto, isang ngiti na nagtago en panganib. Ako si Attorney Roberto Harrison at malayo ako sa pagiging patay gutom. Ako ang abogadong may hawak ng buong kapangyarihan sa lahat ng yaman na tinatamasa ninyo ngayon nang hindi niyo man lang namamalayan, Doña Carmen. At higit sa lahat, ako ang sisiguro na makukuha na anak mo ang pinakamabigat na parusang nararapat sa kanya. Nang marinig ang salitang yaman, bahagyang napangiwi sina Anton at Doña Carmen. Ngunit mabilis nila itong tinakpan ng isang mapang-asar na tawa. Kalokohan iyan, walang pag-ari si Elena ang lahat ng ito, ang bahay, ang mga sasakyan. Ang mga bank account, lahat. Iyan ay galing sa perang kinita ko mula sa aking paghihirap. Huwag mong pakinggan ang manlolokong ito. Elena, iurong mo ang reklamo. Ngayon din, kung hindi, ay pagsisisihan mo ito. Pagbabanta ni Anton. Sinubukan niyang muling ipakita ang kanyang kapangyarihan. Nang umabot na sa sukdulan ang tensyon, muling bumukas ang pinto. Isang lalaki ang pumasok sa kwarto. Ito ay si McCoy, ang pinakamatalik na kaibigan at pinakakatiwalaang kasosyo sa negosyo ni Elena. Kabaliktaran ng formal at kalmadong si Roberto, pumasok si McCoy na nagliliyap sa galit at matinding katapatan. May dala siyang malaking pumpon ngang mabulaklak at isang bag ng malinis na damit para kay Elena. Dumiretso si McCoy kay Elena. Tuluyan niyang binalewala ang presensya ni na Anton at Doña Carmen. Elena, ayos ka lang ba? Nakahanap na ako ng isang ligtas at pribadong bahay para sa iyo. Huwag kang mag-alala sa kahit na ano. Nang subukan ni Anton na lampasan si Roberto upang hawakan si Elena sa balikat at kalatkarin, ito mula sa kamamabilis na lumingon si McCoy. Ang kanyang muka ay puno ng purong galit. Itinuro niya ang kanyang daliri ng direkta sa dibdib ni Anton. Ang kanyang tingin ay matalim at nakamamatay. Huwag na huwag mong isiping hawakan siya dahil pagsisisihan mo ang araw na ipinanganak ka. Saktan mo lang kahit isang hiblangang buho niya. Isinusumpa ko sa iyo, hindi lang ang kalayaan mo ang mawawala. Lahat ng inaakala mong pag-ari mo ay maglalaho sa isang iglap. Wala kang ideya kung sino ang sinaktan mo kagabi, Anton. Pero malapit mo na itong malaman. Ang banta
Ni Machoy na binitawan ng may matinding emosyon ng isang napoprotektang kapatid at kaibigan ay mas tumama ng malakas kaysa sa malegal na babala ni Roberto. Nanigas sa kanilang kinatatayuan sina Anton at Doña Carmen. Nakaramdam silang ang tunay na takot. Hindi pa sila nakakita ng mga taong nakapaligid kay Elena na ganito katapang kamakapangyarihan at handang pumatay para sa kanya. Higit sa lahat, wala silang kaalam-alam na may malapit na kaibigan, si Elena, na mukhang napakayaman. Ginamit ni Roberto ang pagkakataong ito. Iniabot niya ang isang formal na cease and desist order kay Anton. Ito ay isang opisyal na legal na babala. Ipinagbabawal sa iyo ang anumang direkta o hindi direktang pakikipag-ugnayan kay Miss Elena. Anumang paglabag sa utos na ito ay magreresulta sa garang-gipatong na kaso. Kasama na ito ang pagiling para sa iyong agarang pag-aresto at pagkakakulong. Ngayong pakiusapé lumabas na kayo sa kwartong ito. Ililipat namin si Miss Elena sa isang ligtas na lugar. Kahit na nag-uumapaw ang pagdududa at galit sa kanilang mga puso, walang nagawa sina Anton at Doña Carmen. Ang kapangyarihan sa loob ng kwarto ay tuluyan nang nawala sa kanila. Napilitan silang umatras, iniwan si Elena na may matinging puno ng purong put. Bago tuluyang isara ni Doña Carmen ang pinto, na iwan siyang isang huling banta. Hindi pa tayo tapos, Elena. Huwag mo kailanmang isipin na matatalo mo kami. Nang makaalis na sila, nakahinga ng malalim si Elena, kahit na nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Mahigpit na hinawakan ni Machoy ang kanyang kamay. Inayos na ni Roberto ang lahat. Elena, ililipat ka namin sa isang ligtas na penthouse sa Makati. Ang iyong magarestauran, ang iyong maganegosyo. Inayos na namin ang lahat ng papeles para hindi nila matunton kahit isang sentimo. Sa ngayon, mapapagaling ka muna at pagtutunan natin ng pansin ang iyong paghihiganti, malumanay na sabi ni Machoy. Kumuha si Roberto ng isang makapal na brown envelope mula sa kanyang bag. Nandito ang lahat ng mahahalagang dokumento. Bukod sa mga medical report at sa kopya ng CCTV na naisabi mo kagabi, hawak din natin ang mga titulo ng lupa. Ang marangyang mansyon sa Alabang na ipinagmamalaki nilang pamanangang pamilya. Pati na ang mamahaling sasakyan na ginagamit ni Anton araw-araw. Lahat na iyon ay legal na nakapanggalan sa korporasyon na binuo natin ilang taon na ang nakalipas. Sa iyo ang lahat na iyon. Ginamit lamang nila ang mga ito, ngunit wala silang anumang legal na karapatan. Ito ang ating pinakamalakas na sandata. Mataimtim na nakinig si Elena. Ang kirot sa kanyang pumutok na labi ay napalitan ng nag-apoy na pagnanasang magiganti. Ang kalupitan na naranasan niya kaninang madaling araw ang gumising sa kanya. Mula sa pagiging isang tahimik na biktima, naging isa siyang general na handang mamuno sa isang digmaan. Kailangan niyang pagbayarin sila sa bawat pananakit, bawat pang-iinsulto at bawat mapang-asar na tawanan ng galing kay Doña Carmen. Gusto kong mawala sa kanila ang lahat, Roberto, sabi ni Elena. Paus ang kanyang boses, ngunit kasing tigas ng bato. Gusto kong maramdaman nila kung paano maging walang kwenta at itapon na parang basura. Eksakto sa kung paano nila ako tinrato. Nagkatinginan sina Roberto at Machoy at sabay na tumango. Kilala nila si Elena. Sa ilang taon nilang pagtatrabaho kasama niya, alam nilang kapag nakapagdesisyon na ito, walang sinuman sa mundo ang makakapigil sa kanya. Nagsisimula pa lamang ang tunay na laban, at sa pagkakataong ito, hindi na si Elena ang mahinang babaeng binubugbog ng 3:00 ng madaling araw. Isa na siyang makapangyarihang puwersa. Handang gumanti gamit ang talino, batas at ang napakalaking yaman na matagal niyang itinago. Inayos nila ang paglipat ni Elena ng gabing iyon.
Dala ang lahat ng mahahalagang dokumento at ang laptop na naglalaman ng kanyang manegosyo. Formal nang nagsimula ang operasyon upang pabagsakin sina Anton at Doña Carmen. Ang babala ni McCoy na huwag siyang hahawakan ay hindi lamang isang pananakot. Ito ay isang pangakong kabuwang pagkasira para sa mayabang na mag-ina. Isang marangyang penthouse sa isa sa pinaka-eksklusibong lugar sa Bonifacio Global City ang naging bagong kuta ni Elena. Ang lugar ay tahimik, mahigpit ang seguridad at hindi kailanman maabot nina Anton at Doña Carmen. Sa sala na may elegante at modernong disenyo nakdaos si Elena ang isang seryosong pagpupulong. Kasama niya ang dalawang arkitekto ng kanyang paghihiganti. Si Roberto ang matalinong abogado at si McCoy ang kanyang tapat na kaibigan at tagapamahala ng kanyang mga negosyo. Nang gabing iyon hindi na isang mahinang biktima si Elena. Isa na siyang malamig at kalkuladong general handang pamunuan ang kanyang pag-atake. Nagsimula ang pulong sa isang masusing pagsusuri ng kanyang yaman. Sa loob ng maraming taon lihim na nagtayo si Elena ng isang malaking network ng catering at mga mamahaling restauran. Lahat ito ay nasa ilalim ng korporasyong tinawag na Elena Crown Group. Ngayon handa na siyang ilapak ang lahat ng kanyang mabaraha. Palaging naniniwala sina Anton at Doña Carmen na ang kanilang marangyang pamumuhay ay nakmula sa trabaho ni Anton. Isang trabahong sa totoo lang ay may ordinaryong sahot lamang. Namuhay sila sa isang malaking ilusyon ng yaman na pinondohan ng pawis at paghihirap ni Elena. Inilata ni Roberto ang legal na plano ng may matinding husay. Ang unang hagbang ay siguruhing ang lahat ng ari-arian at perang ginagamit nila ngayon ay tuluyang may lalayo sa anumang paghahati ng yaman ng mag-asawa. Kahit na legal na nakapangalan ang lahat sa iyong korporasyon, maaring subukan ni Anton na humingi ng bahagi sa korte, matatag na tumango si Elena. Ayaw kong makakuha sila kahit isang kusing. Roberto, ang bahay na iyon ang mga mamahaling sasakyan. Kahit ang mga bank account na palagi nilang ipinakmamalaki sa kanilang mga kaibigan. Lahat ng iyon ay galing sa kinita ng Elena Crown Group. Nadada si McCoy ng mga detalye sa plano. Ang lahat ng kita mula sa mga restauran at kontrata ay inilipat na sa mahiwalay na corporate account. Wala itong anumang koneksyon sa joint account ninyong maasawa. Isang linggo bago ang nangyari. Inilipat ko na ang pinakamalaking bahagi ng negosyo sa isang bagong trust fund. Sa madaling salita, iniwan na natin silang nakatayo sa yelong malapit ng mabasag. Hinati nila ang kanilang estratehiya sa tatlong yugto. Pagipit sa mga yaman legal na pagbawingang nga ari-arian at ang kabuwang pagwasa sa kanilang reputasyon. Unang yugto, pagipit sa mga yaman at pag-freeze ng mga account. Ang pangunahing target ay ang malaking mansyon na palaging ipinagmamalaki ni Doña Carmen. Ipinaliwanag ni Roberto na ang mansyon ay hindi kailanman naipangalan kay Anton. Ang titulo ay hawak ng korporasyon kung saan si Elena ang nagisang may-ari. Bukas ng umaga magsisimula tayo ng isang biglaang corporate audit. Sabi ni Roberto. Lahat ng benepisyong tinatamasa ni Anton kabilang ang kanyang nga credit card allowance sa sasakyan at ang pondo ng bahay na palaging inubos ni Doña Carmen sa pamimili ay freeze natin agad. Hahayaan natin silang mabulunan ng walang pera nang hindi man lang nila naintindihan kung bakit. Naintindihan ko, sabi ni Elena habang hawak ang isang mainit na tsa, na natiling malamig ang kanyang nga mata. Gusto kong maramdaman muna nina Anton at Doña Carmen ang hirap sa kanilang araw-araw na buhay. Hayaan niyo silang magpenik kapag na-decline ang kanilang nga credit card sa mapaboritong mamahaling tindahan ni Doña Carmen? O kapag hinatak na ang kotseng ginagamit ni Anton? Ngumisi si McCoy.
naihanda ko na ang nga patibong. Sasabihan ko ang ating accounting department na magpadala ng formal na sulat. Tatanggalin natin ang karapatan ni Anton sa sasakyan dahil sa maling pag-ugali. Isang legal na dahilan para sa pang-abuso na ibinalot sa formalidad ng korporasyon. Ikalawang, yukto legal na pagbawi ng mga ari-arian. Ito ang pusong kang pahihiganti ni Elena. Sa sandaling may sampa na ang petition para sa annulment kukuha agad si Roberto ngang utos mula sa korte. Unahin nating kunin ang kanilang mga sasakyan, Miss Elena. Iyon ang magiging unang pampublikong kahihiyan para kay Anton. Isipin mo na lang ang kotseng palagi niyang ipinagmamalaki sa mga kapitbahay na hinihila ng isang tow truck, sabi ni Roberto. Itinago niya ang isang matalim na ngiti sa likod ng kanyang formal na anyo. Pagkatapos niyan ibibigay natin ang pinakamalaking pasabo. Isang utos mula sa korte na palayasin sila sa mansyon. Nakita na ni Elena sa kanyang isipan ang gulat sa mukha ni Anton. Naisip na niya kung paano mapapalitan ng nakakabinging sigaw ang mayabang na ngiti ni Doña Carmen. Siguraduhin mong madadamay rin ang hipak kong si Chloe Roberto. Siya ang isa sa mga palaging napapasimuno ng galit ni Anton. Palagi niyang kinukonsinti si Doña Carmen habang napapakasarap sa pera ko. Siyempre naman sagot ni Roberto. Dahil nakatira si Chloe sa bahay nang walang kontrata at hindi nagbabayad ng upa, legal siyang may tuturing na trespasser. Kapag ipinatupad na natin ang karapatan mo bilang may-ari, gagawin natin ito sa sikat ng araw. Eksakto kung kailan nakatingin ang lahat ng mayayaman nilang kapitbahay at nasa rurok ang kanilang kayabangan. Ikatlong yukto, pagwasak sa kanilang reputasyon at katayuan sa lipunan. Ito ang pinaka-personal na bahagi para kay Elena. Gusto niyang masira ang karera at pangalan ni Anton tulad ng ginawa nito sa kanyang pagkatao. Ang CCTV mula sa kwarto na naisave mo ay ang ating pinakamalakas na bala, sabi ni McCoy. Lilinisin ng team ko ang video para maging malinaw ang boses at imahe. Hindi natin ito agad ilalabas sa internet. Itatago natin ito bilang alas sa mga pagdinig. Kung susubukan ni Anton na labanan ang annulment o kung mapakalat silang ng kasinungalingan para sirain ang pangalan mo, ipapadala natin ang video sa mga balita at sa social media. Umiling si Elena. Hindi, McCoy. Huwag na nating hintayin ang korte. Kailangang lumabas ang video na iyan sa tamang panahon. Pagkatapos makuha ang mga ari-arian kapag pinakamahina na sila at puno na nga kahihiyan. Gusto kong makita ng buong bansa kung sino talaga sina Anton at Doña Carmen sa likod ng mga nakasarang pinto. Gusto kong matanggal siya sa trabaho, itakwil ng lipunan at mawalan ng matataguan. Bahagyang nagulat si Roberto sa matinding determinasyon ni Elena. Ngunit alam niyang ito ang hustisyang nararapat sa kanyang kliyente. Masusunod, itataon natin ang paglabas ng video ng perpekto. Pero Elena, kailangan nating ayusin ang kwento. Kailangan nating ipakita na isa kang survivor na walang ibang pagpipilian kundi ang ipatanggol ang sarili upang protektahan ang iba pang kababayan na maging susunod na biktima ni Anton. Nagpatuloy ang pagpaplano hanggang sa malalim na ang gabi. Inisa-isa nila ang pinakamaliliit na detalye, mula sa kung sinong mga pulis ang magbibigay ng eviction notice hanggang sa pagpigil kay Doña Carmen na tangayin ang mga mamahaling gamit, pati na rin ang mga eksaktong salita na gagamitin sa pasampa nga annulment. Nang maumpisang sumikat ang araw sa Kalahang Maynila, naramdaman ni Elena na tila nabunutan siyang tini sa dibdib. Ipinagpalit niya ang kanyang pananahimik sa isang planado at nakamamatay na pag-atake. Tumingin siya sa malalaking bintana ng penthouse. Alam niya na sa kabilang dakong lungsod gumigising na sina Anton at Doña Carmen.
Wala silang kaalam-alam na ang mapisina na duduktong sa kanilang marangyang buhay ay unti-unti nang ginugupit ng babaeng tinawa nilang walang kwenta. Pinal na ang plano ng paghihiganti. Bawat dokumento ay napirmahan at nasalyuhan na. Opisyal nang nasecure ni Elena ang kanyang buong imperyo. Simula sa araw na ito, bawat segundong nabubuhay sina Anton at Doña Carmen sa karangyaan ay hiram na oras lamang. At ang interes ng utang na iyon ay magiging kapahamakan. Hindi lang nila mawawala ang kanilang yaman, mawawala rin ang kanilang katayuan sa lipunan. Isang bagay na mas sasakit para sa mga taong katulad nila kaysa sa mahirap. Nang umagang iyon sa loob ng mansyon na pag-ari pala ni Elena, tila normal ang lahat para kina Anton at Doña Carmen. Nakaupo sila sa magarang kusina uminom ngang mamahaling kape at kumakain ngang masarap na almusal na inihanda ngang kanilang kasambahay. Kampante silang tapos na ang drama ni Elena. Inakala nilang nagtatago lamang ito sa bahay ngang isang mahirap na kaibigan o sa maliit na bahay ngang kanyang magulang. At siguradong babalik din ito na gumagapang at nakmamakaawa anumang araw ngayon, tingnan mo ma. Malapit na siyang umiyak sa harap ngang pinto natin. Hindi siya mabubuhay nang wala ang ganitong pamumuhay. Pagyayabang ni Anton habang napapahit ng jam sa kanyang tinapay. Umaapaw sa kayabangan ang kanyang boses. Nakpakawala ng isang mapang-asar na tawa si Doña Carmen. Siyempre hindi niya kaya, isang walang kwentang babae na katulad niya. Sino pa bang makakagusto sa kanya, hayaan mo siyang maranasan ang hirap ng buhay sa labas? Baka sakaling matuto siyang mag-isip muna bago gumawang ganoong kalokohan. Sa kayong mayabang. Niyang abogado baka isa lang iyon sa malibreng abogado sa munisipyo. Wala tayong dapat ipag-alala. Ngunit ang kanilang mapayapang umaga ay nawasak sa isang iglap. Nagvibrat ang cellphone ni Anton sa ibabaw ng mesa. Isang hindi kilalang numero mula sa isang opisina ng gobyerno ang nakalagay. Nainis na sinagot niya ang tawag. Ang boses sa kabilang linya ay isang investigador mula sa istasyon ng pulis. Inutusan si Anton na pumunta agad sa presinto upang magbigay ng opisyal na salaysay tungkol sa isang kaso ng pang-aabuso. Agad na namutla ang mukha ni Anton. Nabitawan niya ang kanyang kutsilyo at lumikha ito ngang malakas na kalansing sa plato. Mga pulis, kaso energy pang-aabuso. Akala ko ba nananakot lang siya nang marinig ito ni Doña Carmen, agad siyang nataranta. Ano pulis, sabihin mo sa kanila ngayon din na isa itong hindi pakakaunawaan? Sabihin mo si Elena ang nauna Anton pumunta karun, ngayon din at ayusin mo ito bago pamalaman ng mga kapitbahay. Tumaas ang kaba ni Doña Carmen. Ang pinakamalaking takot niya ay ang masira ang pangalan ng kanilang pamilya. Para sa kanya, ang mawalan ng pera ay kayang gawan ng paraan. Ngunit ang mawala ang kanilang katayuan sa lipunan ay isang malaking sakuna. Nakukumaho na tinawagan ni Anton ang cellphone ni Elena. Ngunit hindi na ito makontak. Pinutol na ang kanyang numero. Sinubukan niyang tawagan ang law firm ni Roberto, ngunit automated na boses lamang ang sumasagot. Nagsimulang gumapang ang malamig na takot, pinapalitan ang kanilang kayabangan kaninang umaga. Habang nagtatalo sina Anton at Doña Carmen kung anong kasinungalingan ang sasabihin sa magpulis, tumunog ang doorbell. Isang mensahero ang nakatayo sa labas. May hawa itong makapal na envelope na may logo ngang isa sa pinakasikat na law firm sa Pilipinas. Hiningi nga mensahero ang makahiwalay na pirma nina Anton at Doña Carmen bago ibigay ang mga dokumento. Ang envelope ay naglalaman ng dalawang bagay na agad sumira sa natitira nilang kapayapaan ng isip. Una, isang opisyal na legal na abiso mula sa law firm ni Roberto. Nakasaad dito na formal nang nasampa si Elena ng annulment.
Nakalakip din ang malilinaw na litrato ng kanyang nga sugat at pasabilang ebidensya. Hinihingi ng petisyon ang kabuwang pagputol ng kanilang kasal at isang napakalaking danyos para sa pananakit. Pangalawa at ang mas nakakatakot ay isang formal na abiso ng agarang pagtigil ng benepisyo. Isinulat ito sa malamig at mahigpit na legal na wika. Ipinaliwanag sa dokumento na ang lahat ng pinansyal na benepisyo na ginagamit ni Anton ay i-freeze sa loob ng 24 na oras. Kasama rito ang mga corporate credit card at ang pondo ng bahay. Ang ibinigay na dahilan ay isang biglaang investigasyon ng korporasyon dahil sa maling paggamit ng pondo at pagkakasangkot sa krimen. Nakibasa si Doña Carmen sa likod ni Anton ng lalaki ang kanyang mga mata. Naka-freeze. Anong ibig sabihin nito ang pera ko pang shopping? Ang pondo ngang bahay. Anton, sigurado akong gawa ito ang patay gutom na abogadong iyon, huwag kang makpatakot sa kanya, wala siyang tunay na kapangyarihan, sigaw niya. Pinunit niya ang kanyang kopya ang sulat gamit ang nanginginig niyang makamay. Ngunit hindi kasing bulag ng kanyang ina si Anton. Nakilala niya agad ang logo ng law firm ni Roberto. Ang law firm na iyon ay kilala bilang isa sa pinakamabasik at pinakamahal na grupo ng mga abogado sa bansa. Ang pahawak nila sa kaso ay nagpapatunay na hindi nagbibiro si Elena. At ang mas nakakatakot, nangangahulugan itong may sapat siyang pera para bayaran sila. Ang nagliliyab na tanong ay saan siya kumuha ng ganoong kalaking pera. Agad na sinubukan ni Anton na gamitin ang kanyang platinum credit card para patunayang pananakot lamang ang sulat. Sinubukan niyang mag-book ng isang mamahaling grab char papunta sa presinto. Ngunit nagpakita ng pulang mensahe ang app, payment declined. Account suspended. Nagmamadali siyang pumunta sa pinakamalapit na ATM sa kanto para mag-withdraw ng pera. Ngunit parehong mensahe ang sumalubong sa kanya. Hindi pinayagan ang transaksyon. Mangyaring makipag-ugnayan sa inyong bangko. Simulang umikot ang paningin ni Anton. Nakasaad sa sulat na 24 na oras, ngunit ipinatupad na agad ang peg freeze. Isang literal na lami ang gumapang sa kanyang gulugot. Tumingin siya kay Doña Carmen. Ang muha nito ay sumasalamin na sa kanyang takot. Mapatay na ang makart. Nakalok ang mga account natin. Hindi tayo makapa-withdraw kahit isang piso, nautal na sabi ni Anton, ang kanyang boses ay nanginginig. Tarantang inilabas ni Doña Carmen ang kanyang personal na debit card. Dito niya itinatago ang itinuturing niyang sobrang pera mula sa pondo ngang bahay. Binuksan niya ang kanyang banking app sa cellphone. Parehong mensa ang lumabas sa screen. Account naka-freeze habang hinihintay ang legal na pagsusuri. Hindi lang ang mga pangunahing account ni Anton ang naapektuhan. Gumagamit din si Doña Carmen ng extension card na nakakonekta sa account ni Anton. Isang account na sa totoo lang ay pinopondohan ng kinikita ng negosyo ni Elena. Ang peg freeze sa pangunahing account ay automatikong pumatay sa lahat ng extension card sa kanilang nga pitaka. Mas lumala ang gulo sa bahay nang pumasok si Chloe. Ang ambisyosang nakababatang kapatid ni Anton na nakatira sa guest room. Nagdadabok siyang pumasok sa kusina na mukhang galit na galit. Makuya, bakit naputol ang linya ng cellphone ko at na-decline? Ang card ko nang subukan kong mag-order ng kape kanina, malakas niyang reklamo. Ayusin niyo ito ngayon. Din ang pakawala ng pera na hindi nila kailanman inalala ay biglang naging isang malaki at nakakasakal na katotohanan. Hindi sila makapag-book ng Grab, hindi sila makabili ng gasolina, at hindi man lang nila mabayaran ang bill ng kuryente na nakatakdang automatikong ibawas ng hapong iyon.
Anton, pumunta ka sa presinto ngayon, din hanapin mo si Elena at pilitin mo siyang iurong ang makasong ito, huwag mong hayaang makarating ito sa makaibigan ni Chloe o sa country club, utos ni Doña Carmen. Nanginginig na siya sa tunay na takot. Matapos haluhugin ang mga drawer, na pilitang mangutang si Anton ng ilang daang piso mula sa kanilang kasambahay. Nangako siyang babayaran ito ng 10 beses pagsapit ng gabi. Minaneho niya ang kanyang mamahaling sports car papunta sa presinto. Pakiramdam niya ay isa siyang nakakaawang manloloko. Wala siyang kaalam-alam na mismong ang sasakyang iyon ay malapit ng bawin sa kanya. Sa presinto, sinubukan ni Anton na kumbinsihin ang mga investigador na ang nangyari ay isa lamang maliit na paggawin ng mag-asawa. Ngunit agad siyang gihinarapi sa Emiga Medical Report mula sa ospital. Ipinakita rin sa kanya ang salaysay ngang pulis na umaresto at ang testimonya ngang pulis na sumalo kay Elena nang himatayin ito. Malamig na ipinaalam ngang investigador kay Anton na ang kasong pang-abuso ay ipapasa na sa piskalya at kailangan na niyang maghanda para sa tuluyang pagsasampangang kaso laban sa kanya. Nang makauwi si Anton bandang hapon, pagod na pagod, walang dala at nahaharap sa isang kasong kriminal. Sinalubong siya na nagwawalang sina Doña Carmen at Chloe. Buong araw silang walang internet, walang gumaganang credit card at walang pag-asa. Wala ni isa sa kanila ang nakapansin na ang bawat karangyaan na tinatamasa nila, ang bawat ginhawa na inakala nilang karapatan nila, ay binayaran ng babaeng tinawag nilang walang kwenta. At ngayon ang babaeng iyon sa pamamagitan ng matatalinong atake ng kanyang abogado ay hinatak ang kanilang kabuhayan. Iniwan silang nanginginig sa gitna ng bagyo ng pagkasira sa batas at pananalapi. Natulog sila ng gabing iyon na nilalamon ng kaba. Wala silang kaalam-alam na ang susunod na araw ay magdadala ng mas malalang sakuna. 2 araw matapos matanggap ang mga legal na babala at maranasan ang pag-freeze ng kanilang mga account, namuhay sina Anton at Doña Carmen sa isang nakakasakal na tensyon. Dahil walang cash o gumaganang credit card, napilitan silang pakasyahin ang anumang barya at perang natira sa bahay. Umabot pa sila sa puntong nangutang muli kay Chloe at sa kanilang kasambahay. Ang matinding kawalan ng pera ay nakdulot ng nakakalasong kapaligiran sa loob ng malaking mansyon. Kasalanan mo itong lahat, Anton, bakit hindi mo pa rin nahahanap ang walang kwentang babaeng iyon para piliting iurong ang makasong ito, sigaw ni Doña Carmen mula sa kabilang dulo ng hapagkainan. Matinis ang kanyang boses dahil sa inis na hindi siya nakapunta sa kanyang lingguhang brunch sa country club. Hinanap ko na siya kahit saan, mapinutol na ang linya niya at ang abogadong iyon ay parang pader walang makalusot sa kanya. Siguradong itinago niya si Elena sa isang ligtas na gusali sa makatipasigaw na sagot ni Anton. Pareho siyang inis matapos mapilitang sumakay ng ordinaryong bus dahil wala siyang pambiling premium na gasolina para sa kanyang kotse. Sa gitna ng kanilang sigawan, tumunog ang cellphone ni Anton. Hindi ito mula sa HR. Mula ito sa Corporate Security Division ng kanyang opisina. Ang boses sa kabilang linya ay matigas at walang puwang para sa pakiusap. Mr. Anton, kailangan mong pumunta sa parking garage ng kumpanya ngayon din. Nakatanggap kami ng emergency repossession order para sa sasakyang nakapangalan sa iyo. Inaatasan kang isuko ang mga susi at lahat ng dokumento ng rehistro sa loob ng 1 oras. Natigilan si Anton. Ang mamahaling sports car na palagi niyang ipinamamalaki, na palagi niyang sinasabing benepisyo ng kanyang pagiging manager, ay binabawi ng walang babala. Ang kotseng iyon ang pinakasimbolo ng kanyang katayuan sa kanyang makaibigan.
Sinubukan niyang lumaban. Anong ibig mong sabihing hatak day off ko? Ngayon bahagi ang kotseng iyan ng mabenepisyo ko bilang ehekutibo hindi, niyo pwedeng basta-basta kunin iyan sigaw ni Anton sa telepono. Nanatiling malamig ang boses ng security officer. Ang utos na ito ay galing mismo sa Senior Executive Management Sir. Kung wala kayo rito sa loop ng 60 minuto may autorisasyon kaming magpadala ng towing team sa inyong bahay. Mahigpit naming ipinapayo na ayusin niyo ito sa opisina para maiwasan ang eskandalo sa inyong subdibisyon. Ang banta ang eskandalo sa kanilang nayon ay agad na pumatay sa galit ni Anton. Alam niyang nakabitin na lang sa isang sinulit ang kanyang reputasyon matapos ang pagpunta niya sa presinto. Ang huling bagay na kakayanin niya ay ang panorin ng kanyang mayayamang kapitbahay na hinahatak ang kanyang kotse mula sa kanilang garahe. Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa pinto, iniwan ang naguguluhang si Doña Carmen. Anton, saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan dito. Anong problema sa kotse mo? Sigaw ni Doña Carmen. Ngunit nakalabas na si Anton. Nagbook siya na pinakamurang Grab na binayaran niya gamit ang kanyang kahuli-hulihang 1,000 piso. Sa parking garage ng opisina, hindi mga gwardiya ang sumalubong kay Anton. Isang notary public at isang legal na kinatawan mula sa law firm ni Roberto ang naghihintay sa kanya. Nakataong umupa rin ngang opisina ang law firm sa parehong gusali. Hindi sila nagbigay ngang pagkakataon para makipag-usap. Inilapak lamang nila ang isang dokumento ngang paksuko ngang sasakyan sa ibabaw ngang kotse para pirmahan ni Anton. Malinaw na nakasaad sa dokumento na ang sasakyan ay paaari ng isang car leasing company na may kontrata sa Elena Crown Group, hindi sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Anton. Nanlumos si Anton nang mapagtanto niya ang katotohanan. Isa lamang siyang pinahintulutang super. Wala siyang anumang legal na karapatan sa sasakyan. Nilalamon ng galit at matinding kahihiyan na pilitan siyang isuko ang susi. Ang pangunahing simbolo ng kanyang yaman at katayuan ay naglaho sa isang iglap, samantala sa alabang malapit na ring sumabog si Doña Carmen. Dahil kailangan ng pampalubak-lup na desisyon, siyang makbuk ng sasakyan papunta sa paborito niyang mamahaling butik sa mall. Desperado siyang subukang gamitin ang isa pa niyang department store card, umaasang gagana pa ito para sa isang maliit na bibilhin. Pakiramdam niya ay kailangan niya ngang isang bagong mamahaling bag para pakalmahin ang kanyang nerbiyos. Pumili siya ng isang mamahaling imported na leather bag at naglakad papunta sa cashier, bitbit ang kanyang nakasanayang mataray at mayabang na ugali. Iniabot niya ang kanyang cart ng may kumpiyansa. Ngunit pareho pa rin ang naging resulta. Pasensya na po ma'am, pero decline po ang card ninyo, magalang na sabi ng cashier. Sumabog sa galit si Doña Carmen. Anong ibig mong sabihin, Panong? May decline ang card ko, iswipe mo ulit, baka sira ang makina niyo. Inulit ng cashier ang PEC-swipe sa pangalawa at pangatlong pagkakataon. Decline pa rin. Ilang mayayamang mamimili sa butik ang lumingon at tinitigan ang ginagawa niyang iskandalo. Si Doña Carmen na nabuhay para ipakita ang isang perpektong imahe ng karangyaan ay nakaramdam ng matinding kahihiyan sa harap ng maraming tao. Wala man lang siyang sapat na cash sa kanyang pitaka para bayaran kahit ang tax ng bag. Lumingon siya at padabog na lumabas ng butik. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa hiya. Napilitan siyang maklakat ng ilang blok sa abalang kalsada sa ilalim ng matinding init ng araw. Isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng ilang dekada. Habang naghihintay sa tawiran, may napansin siya sa kabilang kalsada. Isang bago at napaka-eksklusibong restaurant ang dinudumok ng mamayayamang customer.
Ang labas nito ay may napakagandang modernong disenyo. Ang eleganteng karatula sa itaas ng pinto ay may nakasulat na Elena's Crown. Ang pangalan ay nakpaalala sa kanyang isang bagay. Naalala niyang binanggit ni Elena ang isang maliit na negosyo sa catering ilang taon na ang nakalipas. Ngunit palagi itong tinatawanan ni Doña Carmen at tinatawa na isang walang kwentang libangan. Imposibleng ang isang maliit na libangan ay maging isang sikat at mamahaling restauran na tulad nito, umiling si Doña Carmen. Inisip niyang isa lamang itong kakaibang pagkakataon. Sumakay siya nebus pabalik sa kanilang subdibisyon. Nang makapasok siya sa pintuan ng mansyon, nakaupo na si Anton sa sofa sa sala. Madilim ang kanyang mukha at mukhang talo ng talo. Kinuha nila ang kotsema. Wala na. Wala na akong sasakyan, sabi ni Anton, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. At hindi man lang ako makabili ng bag na decline angkar ko sa harap ngang maraming tao sa mall. Ano na bang nangyayari sa buhay natin, Anton? Humahagulgol na sagot ni Doña Carmen. Biglang pumasok si Chloe sa sala. May hawa siyang isang formal na sulat na nakapangalan kay Anton. Hindi ito galing sa korte. Isa itong opisyal na abiso mula sa Homeowners Association ng kanilang subdivision. Ang sulat ay isang formal na paniningil. Nakasaad dito na ang buwan ng HOA2 bayad sa seguridad at maintenance ng mansyon ay hindi nababayaran sa loob ng 6 na magkakasunod na buwan. Ang kabuuang utang ay umaabot na sa 100,000 piso. Kung hindi agad mababayaran ang halaga, tatanggalin ang kanilang karapatang dumaan sa gate. Puputulin din ang serbisyo ng tubig at hindi na sila babantayan mga gwardiya ng subdibisyon. Anong ibig sabihin nito, Anton? Ilang taon na tayong nakatira rito at hindi mo pala binabayaran ang HOA fees. Akala ko ba ikaw ang nag-aasikaso ng lahat ng bayarin sa bahay? Galit na tanong ni Doña Carmen, nakaturo ang nanginginig na daliri sa abiso. Tarantang nagdahilan si Anton. Palagi kong binabayaran iyan, naka-auto-debit iyan sa bangko. Paanong hindi tayo nakapabayad? Siguradong gawa ito ni Elena. Pinaglalaruan niya ang account natin sa nakatakot na sandaling iyon. Tuluyan na nilang naintindihan ang katotohanan. Ang pabawi nga yaman ay hindi lang tungkol sa mga credit card o mamahaling sasakyan. Tungkol ito sa mismong pundasyon ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Hinaluho nila ang mga filing cabinet. Nahanap sila ng malumang resibo at dokumento upang maintindihan kung bakit hindi sila kailanman nakatanggap ng bill para sa HOA o sa pagbabayad ng bahay. Ang natuklasan nila ay nagdulot ng matinding pagkalito. Bawat malaking bayarin, hulog sa bahay, amilyar at mga kuryente at tubig ay automatikong binabayaran mula sa corporate accounts ni Elena. Ang mismong mga account na ngayon ay naka-freeze na. Hindi pala talaga sila ang nagbabayad para sa sarili nilang buhay. Nang gabing iyon, makakasama silang nakaupo sa mamahaling Italian leather sofa sa kanilang malaking sala. Ngunit ang kanilang mga puso ay mabigat sa takot. Hindi lang sila walang pera. Sila ay lubos na walang kalaban-laban. Para silang mamahaling ibon na nakatira sa isang gintong hawla. At ang tunay na may-ari ng hawla ay tumigil na sa pagpapakain sa kanila. Iniwan silang magutom sa loob ng kanilang magandang kulungan. At wala silang ideya na ang pinakamalupit na katotohanan tungkol sa lupang kinatatayuan nila ay darating kasabay ng pagsikat ng araw. Malamig ang hangin sa umaga, ngunit sa loob ng mansyon nakakasakal ang paligid. Alos hindi nakatulog sina Anton at Doña Carmen. Binabagabak sila ang papalaking takot sa pera
at ang nagbabadiyang pagharap sa korte para sa kasong kriminal. Para sa almusal napilitan silang kumain ng simpleng tinapay at uminom ng tisaan na tinimpla sa tubig mula sa gripo. Isang mapait na kabaliktaran sa mga mamahaling pagkain na nakasanayan nila. Dahil halos ubos na ang kanilang cash at lahat ng paraan para makakuha ng pera ay hinarangan pumasok na ang matinding desperasyon. Kailangan nating umutang sa mga kaibigan mong ehekutibo, Anton. Hindi tayo pwedeng mabuhay ng ganito kahit isang araw padaing ni Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay mukhang pagod at tumanda sa ilalim ng ilaw ng kusina. Wala ni isa sa mga kaibigan ko ang sumasagot sa mga tawag ko, ma. Kumalat na sa opisina na nahaharap ako sa kasong pang-aabuso. Patay na ang reputasyon ko sa trabaho, sagot ni Anton ibinaon ang kanyang mukha sa kanyang makamay sa ibabaw ng mesa. Biglang tumunog ang doorbell. Hindi lang ito simpleng tunog kundi sinabayan ng malalakas at autoritatibong pakatok na umaling-awngaw sa buong pasilyo. Ang pakatok ay tunog ng opisyal na operasyon ng gobyerno. Nakatinginan sina Anton at Doña Carmen ng may matinding takot. Isang malamig na kaba ang bumalot sa kanilang masikmura. Alam nilang may kinalaman ito kay Elena. Nag-atubili si Anton na buksan ang pinto ngunit mas lumakas at naging mas agresibo ang pakatok. Buksan niyo ang pinto ngayon din nga, pulis ito at nga kinatawan ng Harrison Law kung hindi. Niyo bubuksan ang pintong ito, may hawak kaming utos mula sa korte na sirain ito. Ang malakas na sigaw ay sapat na upang maagaw ang pansin ng ilang mayayamang kapitbahay na nagja-jogging sa labas. Dahil wala nang kawala binuksan ni Anton ang mabigat na pinto. Nakatayo sa balkonahe ang 5 unipormadong pulis, isang sheriff mula sa korte at si Attorney Roberto Harrison mismo. Nakasuot siya ngang isang formal at mamahaling suit, nakaparada ng direkta sa kanilang driveway. Sa likuran nila ay 2 malalaking moving truck. Ang eksena ay agad na nakatawa ng pansin. Huminto ang mga kapitbahay sa gilid ng kalsada at dumating ang mga gwardiya ng subdivision lulan ng kanilang mga golf cart para panorin ang nagaganap na drama. Magandang umaga Mr. Anton at Mrs. Carmen, sabi ni Roberto. Ang kanyang boses ay patag at napaka-formal. Nandito kami para ipatupad ang utos ng korte para sa agarang pagbawi ng ari-arian at pagpapalayas sa inyo. Agad na nakinit ang ulo ni Doña Carmen. Pagbawi anong pinagsasasabi mo? Pag-aring pamilya namin ang bahay na ito ang aming tahanan. Wala kayong karapatang pumunta rito, sigaw niya. Sumugot siya na parang itutula si Roberto palabas ng balkonahe. Isang pulis ang agad na pumagit na sa kanila. Itinaas nito ang isang opisyal na utos na pirmado NG-Juez. Umatras kayo at kumalma, misis. Ayon sa opisyal na record ng Registry of Deeds at sa titulo ng lupa ang ari-ariang ito ay nakarehistro lamang sa Crown Real Estate Holdings. Si Miss Elena ang nag-isang may-ari at opisyal ng korporasyong iyon. Kayo at ang inyong anak na si Mr. Anton ay lumalabag sa karapatan ng pag-upa matapos isampa ang kasong annulment. Inaatasan kayong lisanin ang lugar na ito ngayon din. Ang anunsyo ay tumama sa kanila na parang isang mabilis na tren. Nanigas sina Anton at Doña Carmen, hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Ang multimilyong pisong mansyon na ginamit nila upang itayo ang kanilang pangalan sa lipunan. Ang bahay na palagi nilang ipinagmamalaki sa kanilang mga kaibigan ay binili pag-ari at pinondohan mula pa nung unang araw ng babaeng tinawag nilang walang kwenta, ang Crown Real Estate Holdings. Impossible. Iyan peke ang dokumentong iyan ako
Ang bumili ng bahay na ito umugong na sigaw ni Anton pilit na itinatanggi ang katotohanan. Sertipikado ng gobyerno, ang dokumentong ito Sir Kalmadong sagot ni Roberto. Ang bahay na ito ay hindi pa man ng inyong pamilya. Ito ay pag-aari ng isang korporasyon na inupahan ninyo ng walang kontrata o titulo, bawat hulog sa bangko amilyar at bayad sa insurance ay buwang binayaran mula sa akon ng Crown Real Estate Holdings. Kayo ay mga hindi nagbabayad at walang karapatang umupa rito, Mr. Anton. Nagbigay si Roberto ngang isang matalim at walang awang ngiti. Habang nakakagulo sa balkonahe dahil sa katotohanan lumabas, si Chloe mula sa pasilyo na nakasuot pa ng robe. Napasigaw siya nang makita ang pulis na pumapasok sa loob ng bahay. Nanigas din siya sa matinding takot nang mapagtanto niyang ang marangyang mansyon na ginagawa niyang sariling palaruan ay pag-aari pala ng negosyo ng hipa na palagi niyang iniinsulto. Hindi na naksayang ng oras ang mapulis. Pumasok sila sa bahay at nagsimulang ilista at lagyan ng tek ang bawat muebles, painting at appliances sa loob. Bawat mamahaling sofa, painting at kagamitan ay inilista bilang pag-ari nga korporasyon. Ipinaalam kina Anton at Doña Carmen na legal lamang silang pinapayagang kunin ang kanilang mga personal na damit at mga pangunahing gamit. Tuluyan nang nawala sa sarili si Doña Carmen. Humagulgol siya nang malakas sinusubukang agawin ang isang mamahaling kristal vase mula sa isang pulis na naglalagay nito sa kahon. Huwag mong hawakan iyan, akin iyan, binili ko iyan gamit ang sarili kong pera, tili niya. Pasensya na po, Mrs. Pero ayon sa audit na, kumpanya binili ang gamit na ito gamit ang CAT na nakakonekta sa corporate account na Elena Crown Group, malamig na sagot ng pulis. Madali nitong nakuha ang vase mula sa kanyang makamay. Ang pagpapalayas ay mabilis, pampubliko at labis na nakakahiya. Dose-dose ng mayayamang kapitbahay ang nagtipon sa gilid ng kanilang magandang damuhan. Nagbubulungan sila habang nakataas ang mga cellphone para i-video ang eskandalo. Sina Anton at Doña Carmen na gumugol ngang maraming taon para hingin ang inggit at respetong buong komunidad ay naging katatawanan na ngayon ng kanilang nga kapitbahay. Pinalayas sila sa sarili nilang bahay sa sikat na araw. Sa loob ng 2 oras lahat ng may halaga sa loob ng bahay ay kinuha at isinakay sa mga moving truck. Kasama narito ang mamahaling alahas sa loob ng fall sa master bedroom na napatunayang binili gamit ang pera ng kumpanya ni Elena, naiwang nakatayo sa bangketa sa labas ng gate sina Anton, Doña Carmen at Chloe. Nakahawak sila sa ilang mumurahing bagahe na puno nga kanilang mga damit habang pinapanood ang pag-alis ng mga truck. Sa loob lamang ng ilang oras nawalan silang bahay na hubaran ng yaman at tuluyang napahiya sa harap ng maelitistang kaibigan na pinilit nilang pabilibin. Despradong sinubukan ni Anton na tawagan ang kanyang makatrabaho para humingi ng tulong, ngunit lahat ng tawag ay hindi sinasagot. Kumalat na sa opisina ang kanyang reputasyon bilang isang nananakit na asawa. At ngayon, ang pampublikong pagpapalayas na ito ang napatunay na sila ay mga tunay na manluloko. Nalakat si Roberto pababa ng driveway at tumayo sa harap nila sa huling pagkakataon. Mayroon kayong 24 na oras para humanap ng matutuluyan. Huwag niyo nang subukang kontakin si Miss Elena o lumapit sa alinman sa kanyang mga negosyo at ari-arian. Mayroon kaming mga pribadong gwardiya na nagbabantay sa bawat lokasyon. Tiningnan ng masama ni Anton si Roberto. Ang kanyang mapupulang mata ay punong galit at walang kayang pagsisisi. Sino ba talaga si Elena, bakit niya ginagawa ito sa amin? Si Miss Elena ang nagtatak CEO at nagisang may-ari ng Elena Crown Group at ng mga sikat nitong restaurant sa buong bansa, sabi ni Roberto nang may nakakakilabot na linaw. Siya ang babaeng palagi ninyong tinatawag na walang kwenta.
Sa tingin ko ay malinaw na kung sino talaga ang mawalang kwenta sa sitwasyong ito. Tinalikuran sila ni Roberto at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Naiwang mag-isa sina Anton, Doña Carmen at Chloe sa Hilid NG Kalsada. Sa likuran nila, sumara at nailok ang malaking gate ng mansyon. Nakapaligid sa kanila ang malamig at mapanghusgang nga matangang kanilang nga dating kapitbahay. Ang kanilang peking kaharian ay tuluyan ng nadurog. Napilitan silang lunukin ang mapait na katotohanan. Ang babaeng binukbok at ininsulto nila ng alas 3 ng madaling araw ay ang tunay na reyna ng imperyo at kakatapon lang niya sa kanila sa kalsada. Ang sumunod na linggo matapos ang pagpapalayas ay naging isang buhay na bangungot para kina Anton at Doña Carmen. Nang mawalan ng bahay at yaman na pilitan silang umupa sa isang masikip at inama na apartment sa isang liblib at mahirap na lugar sa Caloocan. Ang kanilang pang-araw-araw na buhay ay malayong-malayo sa karangyaan na nakasanayan nila. Bawat natitirang piso ay napupunta sa mga pinakamurang pagkain para lang mabuhay. Para mas lumala pa ang sitwasyon, opisyal na tinanggal si Anton sa kanyang trabaho. Ito ay matapos ang investigasyon ng kumpanya tungkol sa kanyang kaso at sa mga nawawalang pondo. Pareho na silang walang trabaho itinakwil ng lipunan at nalulunot sa kahirapan. Ang sukdulan ng kanilang pagkasira ay dumating noong umaga ng pagdinig para sa annulment. Ang korte sa lungsod ay malamig, nakakatakot at formal. Nakaupo sa mesa ng nagrereklamo si Elena kasama sina Attorney Roberto at McCoy. Nakasuot si Elena ang isang maganda at mamahaling gray na suot. Tuluyan nang gumaling ang ngapasa sa kanyang mukha. Napalitan ito ang isang aura ang buong kapangyarihan at kalmadong katatagan. Sa mesa ang inirereklamo, nakaupo sina Anton at Doña Carmen na pinayagang pumasok bilang saksi. Muha silang gusgusin, pagod at nakasuot ng mga lumang damit. Hindi nila kayang kumuha ang pribadong abogado. Ang libreng abogado mula sa PAO ay walang laban sa isang malaking law firm tulad NK Che Roberto. Sinimulan NK US ang pagdinig aragad na tumadyo si Roberto. Yoon, sabi ni Roberto, ang kanyang boses ay malinaw na umaalingaw-ngaw sa loob ng korte. Ang petisyong ito para sa annulment ay isinampa dahil sa matinding dokumentadong pang-abuso pisikal na pananakit at paulit-ulit na kalupitan sa loob kang kasa. Nagsumite na po kami ng buong medical report mula sa ospital, mga record mula sa presinto at sinumpaang salaysay ngang mga saksi bilang ebidensya. Tumayo si Anton, nanginginig ang kanyang makamay habang sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Yohono, kalabisan po iyan, isa lang po iyong paaway na lumala. Ginalit ako ni Elena, ginagawa niya lang ito para nakawin ang mga ari-arian ko at sirain ang buhay ko. Sumingit si Doña Carmen mula sa likuran, binabalewala ang patakaran sa korte. Toto po iyan, Your Honor, mukhang pera at mapanlin lang ang babaeng iyan. Sinusubukan niyang sirain ang anak ko. Pinalo ng huwes ang kanyang gaffel. Inutusan niya si Doña Carmen na manahimik, kung hindi ay makakasuhan ito ng contempt of court. Humabang paharap si Roberto para ilabas ang alas na inihanda ni Elena. Ang buong pagbubunyak ng kanyang tunay na yaman at negosyo. Kung inyong mamarapatin, Your Honor, gusto ko pong itama ang record tungkol sa mga ari-arian na inaangkin ni Mr. Anton, sabi ni Roberto. Sige, magpatuloy, kasagot ng huwes. Ipinakita ni Roberto ang mga dokumento ng korporasyon, bank records at rehistro na negosyo sa mga monito ng korte. Hindi lang po nanakit si Mr. Anton sa kanyang asawa. Namuhay rin siya sa isang ilusyon NG, yaman na binwa mismo NG, aking kliyente.
Si Miss Elena po ang nagisang nagtatag, may-ari at CEO ng Elena Crown Group. Isang kumpanya na nagmamay-ari ng 15 mamahaling restoran at 3 real estate firm sa buong bansa. Ang kabuuang halaga ng kanyang nga negosyo, Your Honor, ay humigit kumulang 4 na bilyong piso. Isang malakas na singhap ang umaling-aungaw sa loob ng korte. Nanigas sa pagupos sina Anton at Doña Carmen nakanganga sa matinding gulat. Namutla ng husto ang kanilang mga mukha. 4 na bilyong piso. Ilang taon silang tumira sa isang bahay kasama niya at hindi man lang nila nalaman. Naniwala talaga. Silang isa lamang, siyang ordinaryong may bahay na paminsan-minsan ay nagbabake para sa mga kaibigan. Ang mansyon sa Alabang na kamakailan lang ay binawingong korte, Your Honor, ay hindi binili gamit ang pera ni Mr. Anton. Ito ay pag-ari ng Crown Real Estate Holdings. Ang sports car na ginagamit niya ay inuupahan gamit ang corporate account ni Miss Elena. Bawat karangyaan na tinamasa nila ay pinondohan ng buo mula sa kinikita ni Miss Elena. Ang mismong manegosyo na palaging tinatawag na walang kwenta ni na Anton at ng kanyang ina. Naramdaman ni Anton na umikot ang paligid. Bawat sigaw niya ng walang kwentang babae sa mukha ni Elena, bawat malakas na sunto na ibinigay niya ng 3:00 ng madaling araw, bawat mapang-asar na tawa ni Doña Carmen. Lahat ng ito ay bumaksak pabalik sa kanyang sariling ulo. Si Elena pala ang nagbibigay sa kanila ng buhay at walang awa nilang binukbok ang taong bumubuhay sa kanila. Umiling si Doña Carmen, nanginginig ang kanyang boses. Hindi imposible iyan. Isang kasinungalingan iyan. Ang anak ko ay isang senior manager. Siya ang nakbabayad para sa buhay namin. Ang taunang sahod ni Mr. Anton sa kanyang posisyon, Your Honor, ay hindi man lang umabot sa 10% ng taunang gastusin ng pamilya Malamig na sagot ni Roberto. Ipinakita ni ang tax return ni Anton katabi ng financial report ng kumpanya ni Elena para pakumparahin. Lahat ng iba pa ay tahimik na pinondohan ni Miss Elena. Tinawag ng huwes si Elena sa witness stand para sa kanyang huling salaysay. Naglakat siya ng may grasya, nanumpa at umupo. Tumingin siya ng direkta kay Anton. Hindi ko isinampa ang petisyong ito dahil sa kasakiman, Your Honor, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay pinokalkulado at umaalingaw-ngaw sa kapangyarihan. Akin na po ang yaman. Ginawa ko ito para bawiin ang aking dignidad bilang tao. At para siguraduhin ang mataong tulad nina Anton at Doña Carmen ay matututo na ang pisikal na kalupitan at kayabangan ay may kapalit na matinding parusa. Gusto kong maramdaman nila na ang babaeng sinubukan nilang durugin sa ilalim ng kanilang mga paa ay ang mismong babaeng naktayo ng kaharian na bumubuhay sa kanila. Narinig na ngang huwes ang lahat ng kailangan niya. Ang mga medikal na ebidensya, ang mga ulat ng pulisya at ang financial audit ay hindi mapapasubalian. Ang hiling ni Anton para sa suportang pinansyal at paghahatingang yaman ay tuluyang ibinasura. Kinumpirma ng korte na ang lahat ng ari-arian ng kumpanya ay legal na protektado sa ilalim ng mahiwalay na negosyo na pag-ari lamang ni Elena. Ang huling hatol ay mabilis at pinal. Kabuuang pagpapawalang bisaang kasal pabor ng 100% kay Elena, kasama ang isang permanenteng restraining order laban kina Anton at Doña Carmen. Naglakad si Anton palabas ng korte na walang asawa, walang bahay, walang sasakyan at walang kahit isang pisong inakala niyang pag-ari niya. Sa marmol na pasilyong korte humiwalay si Anton sa kanyang ina at patisot-tisot na lumapit kay Elena. Umaagos ang nga luha sa kanyang nga pisngi. Hindi luha ang tunay na pagsisisi sa kanyang pananakit kundi luha ang matinding takot sa paharap sa isang buhayng matinding kahirapan. Elena, parang awa mo na.
Patawarin mo ako? Pinagsisisihan ko ang lahat, humahagulgol na sabi ni Anton. Inabot niya si Elena bago pumagit na si McCoy para harangan siya. Pakiusap, huwag mong kunin ang lahat sa akin. Pangako magbabago na ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Huminto si Elena at nilingon siya, ang kanyang muka ay walang kahit anong bakas ng awa. Ang pagsisisi mo ay huli ng 3 buwan, Anton? Eksaktong 3:00 ng madaling araw, habang nakahandusay ako at duguan sa sahi, ng presinto nangako ako sa sarili ko na hindi mo na kailanman mahahawakan ako o ang buhay ko. Lahat ng ninakaw mo sa aking pagkatao, ang aking kapayapaan, ang aking dignidad, at ang aking respeto sa sarili ay binawi ko ng 10 beses. Tumalikod si Elena at naglakad papunta sa salaming pinto palabas. Nasa magkabilang gilid niya sina Roberto at McCoy. Iniwan nilang nakatayo sina Anton at Doña Carmen na mag-isa sa umaalingaw na pasilyo ng korte. Tuluyan na silang nawasak sa harap ng publiko. Ngayon kailangan nilang harapin ang isang malupit na katotohanan. Walang pera, walang karera, walang katayuan sa lipunan, at walang masisilungan kundi isang sira-sirang apartment. Sila na ngayon ang tunay na mga walang kwenta. Nabubuhay sa mismong sumpa na sinubukan nilang ibato kay Elena. Ang matinding pagkatalo sa korte ay pundasyon pa lamang ng huling bangungot na naghihintay kina Anton at Doña Carmen. Ilang oras matapos pirmahan ang utos ng korte, sinimulan ni McCoy at ng kanyang digital team ang huling yugto ng paghihiganti ni Elena, ang kabuwang pagwasa sa kanilang reputasyon sa publiko. Habang nakaupo sina Anton at Doña Carmen sa masikip na salang kanilang inaamak na apartment na katulala sa pader at sinusubukang tanggapin na wala na silang para sumabok ang internet. Isang sikat na pahina sa Facebook at ilang malalaking news portal ang naglabas ng isang pasabog na balita, eksklusibo. Dating corporate manager huli sa kamera na walang awang binubagbok ang asawang CEO habang ang biyenan ay tumatawa at natutuwa. Ang video ay ang orihinal at hindi na-edit na CCTV mula sa master bedroom ng mansyon noong nakakakilabot na gabing iyon. Ang oras sa gilid ng video ay eksaktong 3:00 ng madaling araw. Malinaw na ipinakita sa video kung paano kinalatkat ni Anton si Elena mula sa kamagamit, ang kanyang mapulso marahas na sinampal sa muka at itinapon sa sahig. Ang pinakamalala sa lahat ay ang malinaw na pag-zoom ng video at audio kay Doña Carmen. Nakatayo siya sa may pintuan na kahalukip-kip at tumatawa ng may malupit na ngiti habang dumudugo si Elena sa alpombra. Inayos ng team ni McCoy ang audio kaya malinaw na umaling-awngaw ang sigaw ni Anton na walang kwentang babay at ang nakakakilabot na tawa ni Doña Carmen. Ang reaksyon ng publiko ay mabilis, malawakan at walang awa. Sa loob ng 3 oras, ang buong pangalan ni Anton, ang kanyang dating kumpanya at ang muka ni Doña Carmen ay nag-trending sa buong Pilipinas. Bumaha ang libu-libong galit na komento sa social media. Tinawa ng lahat si Anton na isang halimaw, isang nang-aabuso at isang nakakaawang linta na nabuhay sa yaman ng kanyang asawa habang sinasaktan ito. Mas malala pa ang inabot ni Doña Carmen. Tinawag siyang biyenan mula sa impyerno at ang kanyang nakangising muka ay naging viral na simbolo ng kalupitan sa pamilya. Nanawagan ang mga grupo ng kababayan at malayde ng komunidad na kasuhan si Anton ng piskalya ng pinakamabigat na parusa sa batas. Sa loob ng madilim na apartment, nag-vibrate ng malakas ang lumang cellphone ni Anton.
Binuksan niya ang kanyang notification at nakita ang libu-libong mensahe. Hindi ito mga salita nga, suporta kundi mga pagbabanta sa kanyang buhay pampublikong panghihiya at mga babala sa kanyang profile mula sa mga kasamahan sa industriya. Pinindot niya ang trending na video at pinanut ang sarili niyang kalupitan na ipinapakita sa buong mundo. Nakaramdam siya ng matinding pagdudual, ngunit mas matimbang ang kanyang kahihiyan kaysa sa kanyang pagsisisi. Masira na ang buhay natin, bulong ni Anton iniharap ang screen ng cellphone kay Doña Carmen. Nang makita ni Doña Carmen ang sarili niyang mukha na nakangisi sa screen kasama ang libu-libong komento na tumatawa sa kanyang bale at demonyo, napakawala siya ng isang nakakabinging tili. Napahawak siya sa kanyang ulo, hindi kinakaya ang pampublikong kahihiyan. Anton, ipatanggal mo iyan? Tawagan mo ang internet company at pilitin mo silang burahin iyan. Ngayon din paano pa ako magpapakita sa grocery nito, humahagulgol niyang sigaw. Siyempre walang maaring burahin. Na-download na i-share at kumalat na ang video sa libu-libong platform. Ang epekto ng viral na video sa tunay na buhay ay mapangwasak at agaran. Una sa kanilang mayamang subdivision sa Alabang, ang nga miyembro ng country club at mga donya na dati ay dumadalo sa mga party ni Doña Carmen ay agad na naglabas ng mga pampublikong pahaya na nagtatawil sa kanya. Pinalayas nila si Doña Carmen sa lahat ng pribadong grupo ng komunidad at ipinagbawal siyang pumasok sa country club. Kahit si Chloe, ang ambisyosang kapatid ni Anton, ay naimpake ang kanyang gamit at naglaho nang walang iniwan ng address, takot siyang madamay sa kanyang kapatid at ina na tuluyang sisira sa kanyang sariling buhay panlipunan. Pangalawa, ang mapagtatangka ni Anton na makahanap kahit ng pinakamababang trabaho ay tuluyang naging abo. Bawat magpasa siya ng resume o pumasok sa isang ahensya, sinesearch lamang ng HR ang kanyang pangalan sa internet, nakikita ang viral na video ng pambubagbog at pinapalaya siya sa gusali. Tuluyan na siyang hindi matatanggap sa anumang trabaho sa korporasyon. Pangatlo, ang kanilang pagkakahiwalay sa lipunan ay naging pinaw. Nang subukang bisitahin ni Doña Carmen ang bahay ng isang dating kaibigan sa simbahan para makaawa ng maliit na pautang, tumanggi itong buksan ang pinto at tumawag ng pulis para ay reklamo siyang trespasser. Wala na silang kawala. Wala na ang kanilang yaman. Wala na ang kanilang bahay. At ngayon ang kanilang nga pangalan at mukha ay kasing kahulugan na ang pang-abuso at pagiging linta sa buong bansa. Sa kabilang dako ang lungsod, salup ang kanyang ligtas na penthouse. Nakaupo si Elena sa balkonahe kasama si McCoy, pinapanood ang mga yayari sa isang tablet. Hindi siya nakaramdam ng saya, ngunit nakaramdam siya ng isang malalim na kapayapaan at pagtatapos. Ang timbangan ng hustisya ay nabalanse na. Naipagiganti niya ang kanyang pisikal at emosyonal na mga peklat ng hindi man lang nagtataas ng kamay sa galit. Napatunayan niyang ang talino, pasensya at kapangyarihan sa pananalapi ay higit na nakamamatay kaysa sa dahas. Ito na ang opisyal na katapusan ng kanilang peking kaharian. Elena, sabi ni Machoy, itinataas ang kanyang tasa ng kape para mektos. Tumingin si Elena sa isang nakaprint na litrato ng kanyang bukbok na mukha, nakuha sa ospital ilang buwan na ang nakalipas. Gusto ko lang maranasan nila kung ano ang tunay na pakiramdam ng ituring na walang kwenta ng buong mundo. Ngayon alam na nila. Dahil wasak na ang kanilang buhay, itinula sina Anton at Doña Carmen sa sukdulan ng kawalan ng pag-asa. Iniwan sila sa isang huling nakakaawang opsyon. Ang gumapang pabalik para magmakaawa sa babaeng sinubukan nilang sirain. Matapos ang kanilang kabuuang pagkasira sa pananalapi, batas at lipunan, umabot sina Anton at Doña Carmen sa isang madilim na punto kung saan ang kanilang desperasyon
ay mas matimbang na kaysa sa kanilang kayabangan? Wala silang kitawala ng pamilya at wala ng malalapitan. Dumaranas si Doña Carmen ng matinding palpitation sa puso dahil sa stress habang si Anton ay nalubog sa matinding depression. Ang tanging pag-asa nila para mabuhay ay ang mismong babaeng tinakot nila, si Elena. Desperadong makausap siya, ginamit nila ang malumang koneksyon sa subdibisyon para matunton ang lugar ng penthouse kung saan nakatira si Elena. Gumugol sila ng ilang araw sa pagtambay sa mga bangketa sa labas ng iba't ibang mamahaling gusali umaasang makita siya. Isang maulan na hapon ng Martes nakita nila ang pamilyar na SUV ni McCoy na lumalabas mula sa underground parking. Alam nilang nasa loob si Elena. Sinubukan ni Anton na tumakbo lampas sa security desk ng lobby ngunit nakilala siya agad ng armadong gwardiya mula sa viral na balita at pisikal siyang itinapon sa kalsada. Dahil ayaw sumuko, gumawa sina Anton at Doña Carmen ng isang desperado at madramang hakbang. Sumakay sila ng bus pabalik sa kanilang lumang subdibisyon, naglakbay papunta sa gate ng mansyon na dati nilang tahanan. Alam nilang bibisita rin si Elena o ang kanyang matauhan sa bahay para ihanda itong paupahan o ibenta. Nakplano silang gumawa ng isang nakakaawang eksena ng pagsisisi sa mismong harap ng gate. Salop ngang 3 araw naupo sina Anton at Doña Carmen sa bangketa sa labas ng matataas na gate na bakal ng mansyon. Ang imahe ay isang mapait na kabalintunaan. Ang mataong dati ay nahari sa mansong iyon na parang mga mayayabang na maharlika ay nakaupo ngayon sa maruming kalsada na parang mga pulubi. Ang dating kapitbahay na dumadaan lulan na kanilang mga mamahaling SUV ay bumabagal lamang para kumuha ng litrato sa kanilang mga cellphone o ngumisi sa pandidiri. Wala ni isa ang naalo ngang isang bote ng tubig o isang mabuting salita. Nang hindi mapakita si Elena, napatanto ni Anton na naubusan na sila ng oras. Gamit ang kanyang mumurahing cellphone, nakrecord siya ang isang nakmamakawang video. Elena, parang awa mo na si Anton, ito, sabi niya. Sa kamera basak ang boses, payat at hindi nakapaahit ang mukha. Alam kong nakamali ako. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Patawarin mo ako sa pananakit ko. Patawarin mo ako sa pagtawag ko sa iyo na walang kwenta. Nawala na sa akin ang lahat. Pinalayas ako sa bahay ko. Hindi ako matanggap sa trabaho at makukulong ako. Parang awa mo na, Elena, bumalik ka sa akin. Isinusumpa ko sa buhay ko magpapakonseling ako at magiging asawang nararapat para sa iyo. Pakiusap, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Iniharap niya ang kamera kay Doña Carmen. Nakatigil ito sa bangketa sa tabi niya, walang tigil sa pag-iyak, toto na ang kanyang luha ngayon. Hindi dahil sa tunay na pagsisisi sa kanyang kalupitan kundi dahil sa nakakatakot na katotohanan ng kahirapan at pagkagutom. Elena, anak, parang awa mo na humahagulgol na, sabi ni Doña Carmen sa kamera. Makadaw ang kanyang makamay na parang nadarasal. Maling-mali ako. Isa akong hangal, mayabang at masamang matanda. Alam kong sa iyo ang mansyong ito. Patawarin mo ang biyenan mo. Huwag mo kaming hayaang mamatay sa gutom dito sa kalsada. Wala na kaming natitira. Pakiusap, huwag mo kaming parusahan ng ganito. Nagmamakawa ako sa iyo. Iurong mo na ang makaso at bigyan mo lang kami ng kaunting pera para mabuhay. Inilakip ni Anton ang video sa isang email. Ipinadala niya ito ng direkta sa opisyal na email address ng law firm ni Roberto. Alam niyang ito na lang ang tanging paraan ng komunikasyon na hindi pa nakablock. Sa kanyang bagong opisina sa Makati, nakaupo si Elena sa isang makintab na conference table. Kasama niya sina McCoy at Roberto. Binuksan niya ang email at pinanut ang video sa malaking monitor sa pader.
Pinanot niya ang nakakaawang pagmamakaawa ni Anton. Pinanot niya ang desperadong pag-iya at pag-amin ni Doña Carmen. Lahat ng kanilang dating kayabangan ay naglaho na parang bula. Napabuntong hininga ng bahagya si Machoy. Mukhang wasa na sila, Elena. Sa tingin mo ba dapat natin silang padalhan ng kaunting tulong pinansyal para lang makaalis sila sa kalsada na natiling kasing tigas ng bato? Ang ekspresyon ni Elena, matatag siyang umiling. Kailangan nilang pakbayaran ng buo ang mga ginawa nila. Makoy nang babugin ako ni Anton sa muka ng 3:00 ng madaling araw, hindi lang niya pinuto ang labi ko. Sinubukan niyang sirain ang pagkatao ko. At si Doña Carmen na nakatayo lang doon at tumatawa habang dumudugo ako sa sahig. Isa iyong purong kasamaan. Hindi sila nararapat bigyan ng gantimpala para doon. Kaya ano ang utos mo, Miss Elena? Tahimik na tanong ni Roberto. Hindi ko sila gustong mamatay, Roberto. Gusto ko silang mabuhay, nararanasan araw-araw ang realidad na ginawa nila para sa kanilang sarili, sabi ni Elena nang may pinal na desisyon. Kailangan nilang maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng nasa pinakailalim. Inutusan ni Elena si Roberto na magpadala ang maikling sagot na may 2 pangungusap sa email ni Anton. Walang negosasyon, walang awa at walang alo na pera. Makalipas ang 5 minuto, nag-vibrate ang cellphone ni Anton sa bangketang subdivision. Binuksan niya ang email mula sa opisina ni Roberto gamit ang nangingini na mga kamay. 2 linya lamang ang nilalaman nito. Nagbaba na ang pinal na hatol ang batas at wala nang dapat pag-usapan. Ang parusa sa inyong pang-aabuso ay ang buhay na kailangan ninyong harapin ngayon. Sa 2 pangungusap na iyon, permanenteng isinara ni Elena ang pinto ng kanyang buhay. Hindi siya nag-alok ng kapatawaran at walang tulong pinansyal. Hinatulan niya silang mabuhay sa eksaktong kawalan ng kalaban-laban at desperasyon na sinubukan nilang ipilit sa kanya. Iniwan niya silang gugulin ang natitira nilang nga araw na nalulunod sa mapait na tubig ng pagsisisi. Ilang buwan ang lumipas matapos ang pagdinig at ang pinal na pagtanggi sa pagmamakaawa ni na Anton at Doña Carmen. Para kay Elena, napakabilis ang paglipas ang panahon. Nagdala itong matinding pagilom, paglago at tagumpay sa negosyo. Tuluyan nang naglaho ang paklat sa kanyang labi. Napalitan ito ng hindi mapag-alinlanganang kumpiyansa ng isang babaeng nabawi ang kanyang kapalaran. Isang babaeng naktayo ngang isang imperyo sa sarili niyang matuntunin. Sa isang malamig na gabi nakatayo, si Elena sa isang maliwanag na entablado. Nasa loob siyang isang marangya at bagong tayong gusali sa pinakasikat na dining district sa Bonifacio Global City. Siyang host ng grand opening gala para sa pinakabago at pinakamalaking flagship restaurant ng Elena Crown Group. Puno ang bulwagan ng ma-opisyal ng lungsod, masikat na leader ng negosyo at mga food critic. Nakasuot siya ng isang nakamamanghang mahabang evening gown. Nagliliwanag siya sa awtoridad at grasya ang isang tanyak na CEO. Nakatayo ng may pagmamalaki sa kanyang kanan si Makoy. Ang kanyang tapat na kasosyo at kaibigan na kakatapos lang magbigay ng isang taos-pusong pambungat na pananalita na nakdiriwang sa katatagan at pananaw ni Elena. Nakaupo sa unahang mesa si Roberto. Itinataas ang kanyang baso bilang tahimik na paggalang. Ipinamamalaki na naging kinatawan ng isang kliyenteng bumangon ng buong tagumpay mula sa abongang pang-abuso. Nang lumapit si Elena sa mikropono, tumahimik ang buong bulwagan. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Anton o ang kadiliman ng kanyang nakaraan. Ngunit ang kanyang maasalita ay nakdalangang isang malalim at universal na katotohanan na tumagos sa puso ng lahat ng naroron. Sa nakalipas na taon natutunan ko ang isang malalim na aral tungkol sa halaga ng sarili, sabi ni Elena malinaw ang kanyang boses at umaalingaw-ngaw sa buong ballroom.
Natutunan ko na ang tunay na korona ng isang babay ay hindi ibinibigay sa kanya ng isang asawa. At hindi rin ito nasusukat sa laki ng bahay na tinitirhan niya. Ang tunay na korona ay hinuhubog sa apoy ng katatagan. Sa bawat pagtatangka, napabagsakin ako nagtayo akong bagong negosyo. Sa bawat insultong ginawa para iparamdam sa akin na wala, akong kwenta gumawa akong bagong pagkakataon para magtagumpay. Ngayon nakatayo ako sa inyong harapan hindi bilang isang biktima ng pagkakataon, kundi bilang isang arkitekto at may-ari ng sarili kong korona. Sumabog ang ballroom sa isang malakas na palakpakan at standing ovation. Umalingaw-ngaw ang palakpakan hanggang sa mga crystal chandelier. Nakahanap si Elena ang tunay na kapayapaan, respeto at kalayaan. Nakamit niya ang pinakamatinding paghihiganti, hindi sa pamamagitan ng pisikal na ganti, kundi sa pamamagitan ng isang antas ng pamumuhay at tagumpay sa negosyo na tuluyang tumabon sa kadiliman ng kanyang nakaraan. Samantala sa kabilang dako ang lungsot ang realidad para kina Anton at Doña Carmen ay malupit at nakapanlulumo. Nakulong pa rin sila sa sira-sira at pinamumugaran ng ipis na inupahang apartment. Nabubuhay araw-araw sa pamamagitan ng mabigat na pisikal na trabaho. Nakahanap si Anton ng trabaho bilang isang kargador sa palengke na sumasahod ng minimum wage. Nagbubuhat siya ng mabibigat na kahon ng gulay sa madaling araw para lang makabili ng pangunahing pagkain. Si Doña Carmen na dati ay mapakmataas na host ng mga party sa kanilang subdivision. Ginugugol na ngayon ang kanyang mga araw sa paglalaba at pagtutupingang mga damit ng kanilang mga kapitbahay sa apartment para lang kumita ng ilang daang piso. Nang gabing iyon matapos ang hapunan ngang murang instant noodles. Binuksan ni Anton ang luma at malabong telebisyon sa kanilang maliit na sala. Ipinapalabas sa lokal na balita ang mga pinakasikat na social event ng linggo. Lumipat ang screen sa live footage ng grand opening gala para sa bagong flagship restaurant ni Elena. Na-zoom ang kamera sa nakliliwanag at nakangiting mukha ni Elena habang pinuputol niya ang ribbon. Pinalilibutan siya ng mayayamang investor at mga naghihiyawang bisita. Ang text sa ibaba ng screen ay nagsasabing culinary queen ng Pilipinas Elena Crown pinalawak ang multimilyong pisong imperyo ng restaurant. Nanigas sina Anton at Doña Carmen sa kanilang sira-sirang sofa, nakatitig sila sa screen sa buong katahimikan. Pinanut nila ang babaeng binugbok hinamak at tinawag nilang walang kwenta. Nakatayo ngayon sa pinakaruro ngang lipunan. Ipinahdiriwang ngang mismong uri nga tao na buong buhay nilang sinubukang pabilibin. Tumingin si Anton sa kanyang ina. Ang kanyang nga mata ay walang laman at punong isang nakakadurok at permanenteng pagsisisi. Tingnan mo siya ma. Sa kanya talaga ang lahat ng iyon. Nasapalat na natin ang mundo at sinira natin ang nag-isang tao na nag-alaga sa atin. Hindi nagsalita si Doña Carmen. Ibinaon lamang niya ang kanyang mukha sa kanyang magaspang at kalyadong mga kamay at tahimik na umiyak. Ang alaala ng sarili niyang malupit na tawa na umaaling-aungaw sa master bedroom ng 3:00 ng madaling araw. Naglalaro na ngayon sa isang walang katapusang at nakakabaliw na loop sa kanyang isipan. Huli na nang mapagtanto niya na ang babaeng tinrato niya na parang basura ay ang nag-isang pinakmumulan ng kanyang ginhawa seguridad at kaligayahan. Ang kanilang pagsisisi ay walang kinalaman sa pagiging mabuting tao. Ito ay ang mapay at nakakapanghilakbot na pagsisisingang ngalinta na pumatay sa kanilang host at ngayon ay naiwang manigas sa lamig. Hinatulan silang gumising araw-araw sa karumihan. Dala ang mabigat at permanenteng kaalaman na ang sarili nilang kalupitan at kayabangan ang nag-alis sa kanila ng lahat ng pinahalagahan nila. Hindi sila ipinakulong ni Elena, ngunit ikinulong niya.
Sila sa isang mas nakakaparusang kutaang kulungan ng kanilang sariling nga kahihinatnan. Nagtatapos ang kwento kay Elena na nakatayo sa rooftop terrace ng kanyang bagong flagship restaurant. Nakatingin siya sa kumikinang na skyline ng lungsod kasama sina McCoy at Roberto. Ipinaktos niya ang kanyang basong champagne sa kanila, isang tunay at nagliliwanag na ngiti sa kanyang muha. Permanenteng isinara na niya ang pinakamadilim na kabanatangang kanyang buhay. Buong tapang siyang humakbang patungo sa isang hinaharap na punong, liwanag, karangalan at ganap na kalayaan. Permanenteng inukit niya ang kanyang pangalan sa koronang tagumpay. Isang korona na hindi na kailanman magaw ng anumang mapang-abusong kamay. Ang kalupitan at kayabangan ay palaging magbibigay daan sa pagkasira. Lalo na kapag itinuro sa taong tahimik na may hawak ngang susi sa iyong kaligtasan. Ang tunay na kapangyarihan ngang isang babae ay wala sa kanyang kakayahang magdusa, kundi sa kanyang kakayahang bumangon muling magtayo at hayaang ang kanyang hindi may kakailang tagumpay ang magsilbing kanyang huling hatol.